Naramdaman naman niya mga kamay ni Carl na yumakap sa bewang niya at lalo siyang idinikit sa katawan nito. Naramdaman din niyang gumaganti na ng halik sa kanyang amo. Naramdaman niya ang paggalaw ng mga labi nito at pagsakop sa mga labi niya at lalo pa siya nitong hinapit sa bewang. Tila siya ang napaso sa apoy na kanyang sinindihan. Naramdaman niya ang init sa bawat paghalik sa kanya ni Carl. Ito ang unang halik niya sa buong buhay niya kaya hindi niya masasabi kung ganito ba talaga kainit ang bawat paghahalikan. Nararamdaman kasi niya ang init na gumuguhit sa katawan niya pababa sa may kaibuturan niya na ngayon lang niya naramdaman. Lumalim ang mga halik sa kanya ni Carl. Naging mapang-angkin na nga ang mga ito. Nakaramdam siya ng takot para sa sarili. Baka kung saan umabot ang ginagawa nila. Siya ang nagsimula, pinatulan lang siya ng amo. Maya-maya'y naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang mga paa sa sahig habang hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang mga labi. Aabot na ba talaga sa pagsuko niya sa sarili ang lahat? Ibibigay na ba niya ang sarili kay Carl? Hindi ba't nais lang niyang maakit si Carl at mapasa kanya ito dahil mas sigit ito kay Gino? Paano ang pag-ibig? Isusuko ba niya ang sarili sa lalaking wala namang pag-ibig sa kanya? At siya, wala din naman siyang pag-ibig kay Carl, hindi ba? Nais lang naman niyang gamitin ito para makalimot na sa pagkabigo sa unang pag-ibig niya. Pero bakit ganito ang pakiramdam niya kay Carl? Bakit iba at hindi niya maipaliwanag at mabigyan ng tamang pangalan? Bakit napapalakas nito ang tibok ng puso niya? She is Trina Samonte. Wala pang lalaking nagpakaba sa kanya ng ganito. Not even Gino Rodriguez. Are you sure about it? He asked her habang nakatingin sa mga mata nito at napaka-awkward ng posisyon nila. Taas baba din ang malalaki niyang dibdib sa kaba, pleasure, excitement at kung ano-ano pa. Carl, habol ang hiningang sabit niya sa pangalan nito. Dom, Trina, you're so beautiful. He gasped at muling inangkin ang mga labi niya. Pareho na yata nilang hindi mapipigilan ang kanilang mga atraksyon sa isa't isa. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili at handa na niyang ibigay kay Carl ang lahat-lahat. Pero kailangan na niyang patayin ang apoy na sinindihan niya bago pati siya ay matupok. Tinulak niya si Carl palayo sa katawan niya. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito sa ginawa niya. She need to stop dahil baka siya ang mahulog at hindi si Carl. She want Carl to fall in love with her. Yun ang dapat niyang unahin bago isuko ang sarili dito. At alam niya sa ginagawa niyang pang-aakit dito ay hindi imposibleng mahulog ito sa kanya. Hindi dapat siya mawala sa unang misyon niya. She need Carl sa Maniago to fall in love with her big time. Sir Carl, inosenteng sambit dito sa pangalan ni Carl. Nanatili namang nakamata sa kanya si Carl. I'm sorry po. Paumanhin niya at mabilis na bumaba sa kinaupan tokador. Trina! Tawag ni Carl sa kanya. Mali po ito, Sir Carl. Amo ko po kayo. Kasambahay lang po ako dito. Patawarin niyo po ako sa ginawa ko, Sir Carl. Paliwanag niya rito. Sa kagustuhan ko pong itama ang maling akusasyon niyo sa akin. Kung ano-ano na pong ginagawa ko. Patuloy niya sa amo. Nanatili namang nakamata ito sa kanya. Patawarin niyo po ako, Sir Carl. Paumanhin niya, muli, at akman lalakad ng palapit sa may pintuan ng pigilan siya ni Carl sa braso. Sir Carl, sambit niya muli sa pangalan nito. Nagkatitigan sila. Ramdam niyang may nais sabihin ito pero hindi nito masabi. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Carl kaya naman binawi niya ang braso at nagtuloy na sa paglabas ng silid ng amo. Nais niyang batukan ang sarili sa ginawa. Muntik na niyang maisuko ang alas niya kay Carl. Hindi pa niya pwedeng ibigay ang sarili kay Carl. Hahayaan muna niya itong mabaliw sa kanya sa kakaisip. Mapapasakamay din niya si Carl basta huwag lang siyang marupok at bibigay agad. Damn it! Hiyaw niya at tinabig ang mga gamit sa tokador kung saan niya inuupo si Trina kanina at kayang-kaya niya nang angkinin ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya at bakit nagugulo ni Trina ang isip niya ng ganito. Mula nang tumuntong sa mansyon sa Trina, nagulo na ang isip niya. Lalo pang nagulo sa mga mapang-akit na ikinikilos nito. Kahit na anong deny nito, alam niyang inaakit siya ni Trina at alam niyang ginagawa nito ang bagay na iyon para matakasan ang kahirapan sa buhay. Shit! Mura niya at nailamukos ang palad sa mukha niya.
Buong buhay niya ngayon palang nabulabog ng ganitong isip niya na isang babae. Tanging si Trina pa lang ang babaeng gumulo sa isip niya ng ganito. Isama pang sinasabi nitong siya pa lang ang lalaki nakahawak sa katawan nito, na she never had a boyfriend before and she's still a virgin. Ang babaw kong iisipin pero mas lalong nagulong isip niya na dahil sa bagay na iyon. Tila lalo siyang nasa biik na maangkin sa Trina. Tila lalo siyang masisiraan ng ulo kung hindi siya makakauna kay Trina. God damn it. Trina is really a goddess and he want her for himself. But how? Paano niya maaangkin na isang Trina na kasambahay sa mansyon niya? Napansin niya sa sahig ang silk dress ni Trina. Iniiling niya ang ulo at dinampot iyon. Naamoy pa niya ang napakabangong amoy ni Trina. Pakiramdam niya na iwan pa sa loob ng silidang amoy ng dalaga. Humugod siya ng malalim na paghinga. Pumasok sa isip niya ang nadatnan niyang eksena ni Trina at Manang Flor. Napansin niyang naiyak sa Trina. Nais man niyang magtanong kay Manang Flor kanina pero naunahan siya ng hiya. Baka kasi mapansin ito ang panghihimasok niya kay Trina. 2 araw pa lang naman sa Trina sa mansyon pero ang dami nang nangyayari at ang dami nang nabulabog ni Trina. Who are you, Trina? Tanong niya sa sarili. Kinagabihan mag-isa na lang siya sa mansyon. Hindi niya pinapayagan na matulog sa loob ng mansyon ng mga kasambahay dahil nais pa rin niyang makapiling ng mga ito, mga pamilya ng mga ito. Sa pabahay, doon nagsisiuwian ng mga kasambahay. Kabilang naroon sa Trina. Pansin niya ang kaibahan ni Trina sa mga pumasok na sa kanyang kasambahay. Unang-una maganda ito, may makinis at maputing balat. Mukha ding may pinag-aralan at marunong magdala sa sarili. Kaya marahil unang kita pa lang ni Raymond kay Trina ay naakit na ito. Even him, unang kita pa lang niya rito ay iba na ang tingin niya rito. Kung hindi lang ito pamangkin ni Manang Flor, iisipin niyang isang anak mayaman sa Trina na nagre-rebelde sa mga magulang at naglayas. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang alak. Doon siya iinom. Kailangan niyang uminom para makatulog dahil tulad kagabi hindi siya masyadong nakatulog sa kakaisip kay Trina na nasa kabilang silid lang kagabi. Naupo siya sa bakal na silya at ipinatong ang alak at baso sa bakal ding mesa. Madilim na ang buong paligid. Ganoon pa man naaninag pa rin niya ang labas dahil sa mga ilaw sa paligid ng mansyon. Mula na mag-asawa ang nakababatang kapatid na si Iya, mas pinili na niyang tumira sa mansyon. Total siya na lang ang namamahala sa asyenda. Pauwi-uwi naman siya sa bahay nila madalas. Kaya alam naman niya kung ano nangyayari sa bahay nila. Alam din niyang nakabalik na ang kapatid ng bansa at nasa San Sebastian ito kasamang asawa nitong si Giovanni. Tanggap na niya ang mga nangyari noon sa kapatid at sa kaibigan. Sadyang hindi pa lang niya kayang harapin si Giovanni gaya ng dati. Pakiramdam kasi niya trinaydor siya ng kaibigan sa pagpatol nito sa nakababatang kapatid. Pero sabi nga ni Iya, mahal nito si Giovanni kaya hinayaan na lang niya ang dalawa. Nakaka-relax na siya sa pag-upo habang umiinom na bigla siyang may marinig na tila tumatakbo palapit at mga mumunting pag-iyak. Kumunot ang noon niya at tumayo mula sa kinauupan. Naglakad pababa sa 3 baitang ng mansyon. Tumingin sa kadiliman at pinakaramdaman ng palapit na pagtakbo at mga iyak at sigaw na humihingi ng tulong. Nanlaki ang mga mata niya nang maaninag ang isang babaeng tumatakbo. Sira ang damit nito na halos nahubad na. Kumunot ang noon niya. Mabilis na sinalubong ang babaeng halos hubot-hubad na sa suot na sirang damit. Magulo ang buhok nito at umiiyak na tumatakbo palapit sa kanya. Trina! Bulalas niya nang makilala ang babae at mabilis na tumakbo palapit sa dalagang. Hinang-hina na sa pagtakbo at umiiyak sa kadiliman. Carl! Hinang tawag nito sa pangalan niya. Mabilis niyang sinalo ang hapong-hapong katawan ni Trina. Bumagsak sa mga kamay niya ang katawan nito. Mula sa kadiliman, may narinig siyang nagmura na boses ng lalaki. Naninag niya ito ngunit dahil madilim hindi niya ito makilala. Sino ka? Sigaw niya habang yakap-yakap si Trina. Hindi sumagot ang lalaking narinig niya at tumakbo itong palayo. Naisa na niyang habulin ang lalaking ngunit hawak-hawak niya sa Trina na hinang-hina. Damn it! Mura niya ng masulyapan sa Trina na halos subad na sa punit na damit. Ayaw man niyang isipin pero mukhang muntik nang mapagsamantalahan ng dalaga. Sa itsura nito at pagod ay mukhang kinaya nitong makatakas sa kung sino mang humahabol dito. Sumiklab ang galit niya sa kung sino man ang may gawa ng kababuyan na ito kay Trina at sa loob pa mismo ng solar niya. Hindi niya hayaang magpagala-gala ang masamang loob na iyon sa loob ng lupain niya. Sa asyenda nangyari ang trahedya at kasambahay niya si Trina, kaya maaaring siya mismo ang magpahanap sa demonyong iyon.
Shit! Muli niyang mura at binuhat sa Trina na walang kalakas-lakas. Pumasok sila sa loob ng bahay. Inihiga niya sa Trina sa malaking sofa. Mula sa maliwanag na ilaw sa loob ng mansyon, nasilayan niya ang halos subad ng katawan ni Trina. Punit-punit ang bestida nito kaya halos labas na ang dibdib nito. And for God's sake, she wasn't wearing a bra kaya halos labas na ang mga dibdib nito. Ganoon din sa bandang ibaba ng bestida. May mga punit din na tila sumabit sa kung saan-saan kaya napunit. Marumi ito, puno ng lupa at putik. Tila umabot ang habulan sa putikan kaya marumi ang katawan ni Trina. Trina! Tawag niya rito nang walang tigil sa pag-iyak at nanginginig ang buong katawan. Hinawakan niya ang pisngi nito. Napatiimbagang siya na makitang ang mapulang pisngi nito ay mukhang nakatikim na sampal ang pisngi nito sa lalaking may gawa nito dito. Tama, Trina! Sinong demonyong may gawa nito? Galit na tanong niya. Sumiklab ang galit niya sa nakitang kalupitang inabot ni Trina sa demonyong iyon. Carla! Sambit nito sa pangalan niya at niyakap siya nito ng mahigpit. Takot na takot ito at nanginginig pa rin ang katawan habang nakayakap sa kanya. He tried. Hindi nito magawang sabihin na nais sabihin dahil sa panginginig sa takot. Trina! Shh! You're safe now, Trina! Bulong niya at niyakap ito ng mahigpit. Nais niyang mabawasan ng takot nito at iparamdam na safe na ito na wala nang makakapanakit dito. He tried to rape me. Humahagulhol na sabi niya at lalong umiyak ng umiyak. Shh! You're safe now, Trina. No one can harm you. Sabi niya rito habang nakayakap pa rin dito. Halos 10 minuto din yata sila sa ganoong posisyon habang inilalabas lahat ni Trina ang sakit at takot na naranasan sa demonyong iyon. Sinabihan naman niya ito ng paulit-ulit na ligtas na ito at walang makakapanakit dito at poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Nang mapakalma na niya ito, binuhat niyang muli si Trina paakyat ng hagdan. Maraming tinamong sugat at pasa sa katawan ito pero alam niyang mas matinding sakit ang traumang nararamdaman nito kaysa sa mga sugat sa katawan na maghihilom din. Pero ang takot sa naranasan nito ay hindi ganoon kadaling mawala. Nagtungo sila sa silid niya sa may bathroom para maligo muna ito at mawala ang anumang dumi sa katawan gawa ng pagliligtas nito sa sarili. Ibabad mo muna ang katawan mo sa maligamgam na tubig para kumalma ka. Sabi niya rito nang ilapag niya ito sa bathtub. Don't leave me, Carl. Please. I'm begging you. Pakiusap nito na puno ng takot at pangamba ang mga mata. Nakakapit pa ito sa braso niya para pigilan siya sa pag-alis. I won't, sweetheart. Pangako niya rito. Binuksan niya ang tubig at nagsimula ng tumulo ang maligamgam na tubig. Tinulungan na rin niya sa paghuhubad sa Trina. He is not a monster para samantalahin ang sitwasyon ni Trina pero aaminin niyang sa nakikita niyang magandang katawan nito ay nadademonyo siya. Nakailang lunok siya at iwas ng tingin ang tuluyang mahubad nito ang punit na bestida. Tumambad sa kanyang maganda at kaakit-akit na katawan nito. Hindi siya santo pero may respeto siya sa mga babae, lalo na sa sitwasyon ngayon ni Trina. Umiiyak pa rin ito habang sinasabunan ang katawan nito. Hindi niya ito maiwan dahil natatakot itong mag-isa, kaya nanatili siya sa loob ng bathroom habang naliligo ito at umiiyak. And it's breaking his heart. Nasasaktan siya sa dinanas ni Trina. Naninikip ang dibdib niyang pagmasdan nito habang umiiyak at halos masugat na ang balat sa pagkaskas nito sa sabon para marahil mawala ang bakas ng demonyo na iyon sa katawan nito. Sumisiklab ang galit niya sa taong nanakit dito. Nais na nga niyang ipahanap ngayon ang demonyong iyon. Pinapangako niyang hahanapin at mapaparusahan ang taong gumawa ng kademonyohan na ito kay Trina. Hindi niya hahayaan na makatakas ang demonyong iyon kahit sino pa siya. Ipakukulong niya ang nanakit kay Trina. Matapos makaligo ni Trina, binuhat niya ito para ilipat sa kama. Gagamutin niya ang mga tinamo nitong sugat sa buong katawan. Nakabalot lang ng roba ang dalaga at nandoon pa rin ang kakaibang nararamdaman niya para rito. Kukunin ko lang ang panlinis sa sugat. Paalam niya rito na magang-magana ang mga mata sa kakaiyak.
Wala itong imik na lumabas siya ng silid. Nakaupo lang ito sa kama at nakasandal sa headboard. Umiiyak na naman ito. Marahil naiisip ang sinapit nito. Tinawagan na rin niya si Manang Flor habang pababa ng hagdan para sabihing nasa mansyon sa Trina at dito na muna ito magpapalipas ng gabi. Hindi niya sigurado kung alam na nito ang sinapit ng pamangkin. Pagbalik sa silid, dala-dala na niya ang emergency kit at ginawa na rin ng fresh juice si Trina para may mainom ito. "How do you feel?" he asked. Sinulyapan siya nito at ngumiti sa kanya ng bahagya. "Sir Carl," tawag nito sa kanya. "About what happened?" Simula nito. "Trina," sambit niya sa pangalan nito at lumapit sa dalaga. "Tell me, Trina, nakikilala mo ba ang lalaking may gawa nito sa'yo?" Seryosong tanong niya. Tumango ito sa kanya habang hindi naghihiwalay ang mga mata nila. "Sino, Trina?" Mariing tanong niya. Ngayon pa lang nais na niyang durugin sa mga kamay niya ang may gawa nito kay Trina. "Si Raymond." Nanlaki ang mga mata niya sa isinagot nito na si Raymond ang may gawa ng kademonyuhan na ito kay Trina. "Si Raymond?" Tanong niya rito. "Yes. He tried to rape me." Sagot nito at muling humagulhol ng iyak. "Trina!" Mabilis siyang lumapit dito at niyakap ito para mawala na ang anumang takot nito. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Raymond ang kawalang hiyang ito sa walang kalaban-laban na si Trina sa loob pa mismo ng asyenda niya. Sumiklab ang galit niya sa kaibigan. "Stop crying!" Bulong niya kay Trina. Nais man niyang malaman na ang mga nangyari pero pinigilan na muna niyang huwag tanungin ito. Baka kasi lalo lang itong mapahagulhol ng iyak. Bukas, pagbaayos na ang pakiramdam nito, sa kanya aalamin dito ang mga nangyari. Ipinapangako niyang haharapin niya si Raymond. Ginamot niya ang mga sugat ni Trina sa braso at binti nito, pati na ang pisngi nito na namumula pa rin. Nagpunta si Raymond sa bahay. Napaangat ang mukha niya na magsalita sa Trina. Nagkatitigan sila nito. "Trina, kung hindi mo pa kayang sabihin, huwag na muna." Sabi niya. Iniling nito ang ulo. "He asked me out." Patuloy nito. Hindi pinansin ang sinabi niya. Nanatili siyang nakamata kay Trina habang panay ang tulo ng mga luha nito. Kinuwento nitong niyaya itong lumabas na Raymond. Tumanggi daw ito pero namilit si Raymond. Sumama na lang daw ito para tigilan na ito ni Raymond. Sa loob pa lang daw ng kotse, nagsisimula na itong bastusin ni Raymond. Hinawak-hawakan daw siya nito sa binti at pumalag siya. Doon na daw nagsimula ang pananakit ni Raymond dito. Nagtagis ang mga bagang niya sa galit sa kaibigan. Hindi niya kayang marinig ang mga sinasabi ni Trina. Nasasaktan siya para sa dalaga sa kalupitang dinanas dito kay Raymond. Nagpatuloy sa Trina sa pagkukwento. Nagawa daw nitong makababa ng kotse at doon na nagsimula ang habulan nito at ni Raymond. Madilim at walang tao daw sa labas at ang tanging mansyon daw naisip nitong takbuhin. "Enough, Trina. Enough." Bulong niya at niyakap niya ito. Kilala niyang matakaw sa babae ang kaibigan pero hindi sumagi sa isip niyang kaya nitong mamilit ng babae at gumamit ng dahas. Hindi niya mapapalampas ang ginawa ni Raymond. Nakatulog sa Trina sa mga bisig niya at nang masiguradong mahimbing na ang tulog nito ay hindi siya mapakali. Lumabas siya ng bahay. Pupuntahan niya si Raymond. Haharapin niya ang kaibigan. Galit siya. Galit na galit siya sa ginawa ng kaibigan kay Trina. Kahit kasambahay lang niya si Trina, babae pa rin ito na nalagay sa kapahamakan sa loob ng bakuran niya at sa mismong kaibigan pa niya. Nagtungo siya sa kondo ni Raymond. Hindi niya mapapalampas ang ginawa nito kay Trina. Sunod-sunod na doorbell ang ginawa niya. Lumipas pang ilang segundo bago binuksan ni Raymond ang pintuan. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya rito na agad na napahandusay o nagpahandusay dito sa sahig. "Gago ka!" Sigaw niya rito. Lumapit siya dito, tinila ito sa balikat. Wala itong suot na damit, tanging boxer short lang. "Carl, pare!" Tawag nito sa kanya. "Demonyo ka!" Galit na sigaw niya at muling sinuntok ito sa muka. Napasadsa dito sa mesa. Lumika naman ang ingay ang mga vase na nahulog at nabasag sa sahig. "Raymond!" Tili ng isang babae na kalalabas lang ng silid. Tanging kumot lang ang takip sa katawan. Agad niyang nakilala ang babae, si Claire.
Iniling niya ang ulo at alam naman niyang pinagsasaluhan nila ng kaibigan si Claire, kaya nga hindi niya ito siniseryoso. Carl! Gulat na bulalas ni Claire habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. You deserve each other! Sabi niya at akman tatalikod na. Carl, wait! Pigil ni Claire sa kanya. Masamang tingin ang ipinukol niya rito. She fucking seduced me, Carl! Sigaw na Raymond. Nilingon niya si Raymond na nanatili pa rin nakaupo sa sahig habang dumudugo na ang ibabang labi. Tell him, Raymond, kung anong ginawa na malandi niyang katulong sa'yo, kaya mo siya pinatulan. Sabat ni Claire. Masamang tingin ang ipinukol niya kay Claire na nasa taas pa ang muka habang nakatingin sa kanya. Carl, pare, she's not innocent like she pretend. She's a whore, a gold digger. What's your word, Raymond? Banta niya sa kaibigan. Hindi niya nagustuhan ang ginamit na salita nito kay Trina. Sinabi ni Raymond na niyaya niyang lumabas si Trina at gihim naman daw na sumama sa Trina dito. At sa loob daw ng kotse, inaakit daw ito ni Trina kaya natukso ito. Kilala niyang kaibigan, madali itong mag-init basta babae. Nagpatuloy ito sa pagdetalye ng mga nangyari. Nagkahabulan daw at umabot sa mansyon. Doon nga niya nakita si Trina na sugatan at punit-punit ang damit. Sinabi pa ni Raymond na sinadya daw ni Trina na tumakbo patungo sa mansyon para nga daw marahil lilangin siya ni Trina. She won! Look, Carl, you are here in the middle of the night. Dahil nahulog ka sa kadrabahan ng katulong mo. Si Claire, hindi na lang niya ito pinansin. Nakikinig lang siya kay Raymond at sumagi din sa isip niya mga pangaakit sa kanya ni Trina. Ilang beses na ba siyang naakit ni Trina at sinasabi nitong siya pa lang ang unang lalaking nakahawak sa katawan nito. Your maid is a whore. Carl, sabat ni Claire sa usapan nila ni Raymond. Nais niyang makahuli ng matabang isda so she can escape for cleaning your toilet. Nakangising dagdag ni Claire. Shut up, Claire! Matigas na banta niya kay Claire at mabilis na tumalikod na para iwan ang dalawa at maituloy na ang kabubuyang ginagawa ng mga ito. Wake up, Carl! Target ka rin ang katulong mo. And I guess, reserve target niya si Raymond. Maybe tinitingnan niya kung sinong una makukuha niya sa inyo. Sabi ni Claire sa kanya. Carl, don't fall to her little game. She's dangerous. Carl, she's not who you think she is. As you can see, she tricked on me. Litanya ni Raymond. Humugot siya ng malalim na paghinga at saka nagtuloy na sa paglabas ng pintuan. Naglakad na siya patungong elevator. Hindi mawala sa isip niya mga sinabi ni Raymond na inaakit ito ni Trina. Hindi ba't siya man ay mumuntika na ngang magawa ng masama si Trina dahil sa pangaakit ito sa kanya? Ganon din kaya ang ginawa ni Trina kay Raymond? Pero bakit? Dahil ba sa pera? Wala naman na siyang ibang dahilan na pwedeng makita kung bakit ginagawa ni Trina ang mga pangaakit sa kanya. He is not naive para hindi niya mahalata mga kinikilos ni Trina. Iniwan nito ang bra at panty sa loob ng bathroom niya. She walked around his house without underneath. Nagbihis pa ito sa likod ng jeep niya and left her dress on purpose. She also allowed him to touch her body and almost took her. Pagdating sa mansyon, nagtuloy siya sa silid niya kung saan iniwan na natutulog sa Trina. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Pinagmasdan niya itong mabuti. Nalilinlang nga lang ba siya ng maganda at inosenteng mukha ni Trina? Sino ba sa Trina? Paano nito nagawang guluhin ng ganito ang isip niya? Kinabukasan, nagising sa Trina na masakit ang buong katawan na hindi niya magawang igalaw ang katawan. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at pilit na naupo mula sa pagkakahiga sa malaking kama. Iginala niya ang mga mata, agad niyang naalala na sa silid siya ni Carl at naalala ang mga nangyari kagabi. Muntik na siyang mapagsamantalahan ni Raymond. Tell him, kung gugustuhin ko lang magpakulong, may pakukulong ko, walang hiyang iyon. Galit na bulong niya. Nais niyang tawagan ang kuya Dylan niya at sabihin dito ang sitwasyon niya at tsak na may kalalagyan ng Raymond na iyon, pero pag ginawa niya iyon, paniguradong iuuwi na siya ng kapatid sa San Sebastian. Hindi pa siya maaaring umuwi dahil hindi pa tapos ang misyon niya. Hindi niya pa nakukuha si Carl. Si Carl ang masikaso sa kanya kagabi at gumamot ng mga sugat niya. Ang bait-bait sa kanya ng amo kagabi. Marahil dahil naawa ito sa kalagayan niya kagabi. Alam niyang kalunos-lunos ang sinapit niya kay Raymond kagabi at hindi na niya alam ang iisipin kung hindi niya nagawang takasan si Raymond.
Nasa ganoong pag-iisip siya nang bumukas ang pintuan at nakita niya si Carl na pumasok sa loob ng silid. Napakagwapo nito at fresh na fresh tingnan. Parang ang ganda ng umaga kung laging ganito ang mabubungaran niya. Gising ka na pala. Seryosong sabi nito. Napatingin siya sa mukha nitong walang ekspresyon na nakatingin lang sa kanya. Sir Carl, magandang umaga po. Bati niya sa amo. Pansin niyang ibang-ibang aura nito kaysa kagabi. Kagabi kasi kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito pero ngayon wala siyang makita sa ekspresyon ng mukha nito. Basta nakatingin lang ito sa kanya habang nakatayo sa paanan ng malaking kama. Kumusta na pakiramdam mo? Tanong nito sa malamig pa ring tono. Okay naman na po, Sir Carl. Sagot niya kahit nagtataka kung bakit tila ibang pakikitungo nito sa kanya. Nais mo bang i-report ang nangyari kagabi? Tanong nito. Hindi siya agad nakasagot. Nais niyang maparusahan sa Raymond, syempre, pero paano niya magagawa iyon nang hindi nauungkat ang pagkataon niya? Nag-iho siya ng tingin kay Carl at nagyuko ng ulo. Huwag na po, Sir Carl. Nakayukong sagot niya. I see. Sagot nito at naramdaman ang pagbuntong hininga nito. Nagangat siya ng ulo at sunulya pa nito. Ayaw mo bang i-report ang nangyari dahil ginusto mo nangyari? May kagaspangan sa tono ni Carl. Napakunot ang noon niya at napatitig sa napakagwapong amo. Ano pong ibig niya sabihin, Sir Carl? Nagtatakang tanong niya sa sinabi nito. Lumakad itong palapit sa kinuupan niya habang pinaglalandas sa mga mata sa kabuuan niya. Isa sa mga t-shirt ni Carl ang suot niya. Pinahiram ito sa kanya ng amo. Nakaupo siya sa malaking kama at hindi natatakpan ng kumot ang mga binti niya na litaw ang kakinisan na may ilang mga gasgas na ginamot pa nga ng amo kagabi. Nakausap ko si Raymond. Simula nito at tuminto sa tapat niya. Dahil nakaupo siya at matangkad si Carl, kinakailangan pa niyang tumingala rito. Napalunok pa siya nang mapatitig sa kumakapal nitong balbas na nakapalibot sa baba at pisngi nito. At isa lang ang masasabi niya. Bumagay dito ang balbas. Nakadagdag sa sex appeal nito. Lalo itong naging hot tingnan. Sinabi niya sa akin ang mga nangyari. Patuloy nito na hindi inaalis sa mga mata sa kanya. Hinintay niya ang susunod na sasabihin nito sa kanya. Sinabi niya sa akin na inakit mo siya. And you believe him? Bulalas niya. Inaakit mo rin ako, remember? At muntik-muntik ka na nga rin kitang maangkin. Mabilis na sagot dito sa kanya. Hindi kita inakit. Depensa niya. Kahit inakit naman talaga niya ito. Stop playing innocent, Trina. Matalim na sabi nito sa kanya. Sir Carl, kilala ko si Raymond. Yes, tarantado lalaking iyon pero hindi kanya pipilitin kung hindi ka nagpakita ng motibo sa kanya. Patuloy nito. Iniiling lang niya ang ulo. Nagpakita ka rin ng motibo sa akin, hindi ba, Trina? Sa library, I almost do you. Andito sa loob ng silid ko, sa ibabaw ng tokador ko. I touch your body and looked you. Sabi nito na tila nararamdaman niya ang bawat sasabihin nito sa katawan niya. Kahit galit sa Carl, nakakaramdam pa rin siya ng init sa bawat salitang binibitawan nito sa kanya. Mabuti pang umuwi ka na. Ayoko madamay pa sa mga palabas mo. May galit na sabi nito sa kanya at muli siyang sinuri nito. Maybe Raymond and Claire are right. You are a gold digger, Trina. Sabi nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niyang napatitig sa mga mata nito. Sa nakikita niyang galit sa mga mata nito at tila kahit na anong paliwanag niya ay hindi siya nito paniniwalaan. Magsasayang lang siya ng laway kung ipaliliwanag niya rito ang mga nangyari kagabi sa kanila ni Raymond. Nagsisinungaling si Raymond. Kung ano man ang sinabi nito kay Carl ay puro kasinungalingan lang. At hahayaan na lang niya kung ano ang gustong paniwalaan nito. Hindi na siya mag-aaksaya ng panahon para ipaliwanag pa ang side niya. Kung gold digger ang tingin nito sa kanya, hahayaan niya ito. May tamang panahon para isampal niya dito kung sino talaga siya. I am not what you think I am. Mariin niyang sagot at masamang tingin ipinukol sa amo. Iniling nito ang ulo at naglakad na palapit sa may pintuan. Hawak na nito ang doorknob nang muli siyang nilingon nito. You are fired, Trina. I don't want you to work here. Kunin mo na ang sahod mo kay Manang Nena. Huwag ka na sana magbabalik pa dito sa mansyon. Kalmado pero determinadong sabi ni Carl sa kanya. Hindi siya kumibo. Nanatili siyang nakatingin sa amo at nakataas ang muka. She is Trina Samonte. She never bow down kahit pa sa harapan ng amo na nag-aalis sa kanya sa trabaho. Fix yourself. Pagbalik ko, wala ka na sa mansyon.
Sabi pa nito bago tuluyang lumabas ng pintuan. Naiiyak siya pero pinigilan niya. Hindi siya iiyak. Kahit nasasaktan siya. She can't believe na mas pinaniwalaan nito ang mga sinabi ni Raymond kaysa sa kanya na halos mapahamak na sa mga kamay ni Raymond. Of all people na dapat ay maniwala sa kanya na siya ang biktima dito. Nakita naman nito kung ano ang mga tinamon niya sa mga kamay ni Raymond. Damn you! Mura niya sa inis at sinulya pa ng sarili. Naiyak siyang makita ang mga sugat na natamon niya. Kung pwede nga lang sanang tawagan niya ang kapatid at ipadampot si Raymond ay gagawin na niya. Pero desidido siyang makuha si Carl, kaya hindi na muna niya gagawin iyon. Makakaganti din siya kay Raymond pati na kay Claire sa paninira ng mga ito sa kanya. Nakauwi siya ng pabahay dahil pinakiusapan ng driver sa mansyon ay hatid siya. Suot-suot pa rin niya ang t-shirt ni Carl at dahil maiksi ang damit sa kanya, kumuha na din siya ng boxer short ng amo at isinuot din. Pinagtitinginan nga siya ng mga kapwa kasambahay. Ipinagpasalamat niyang hindi nagtanong ang mga ito sa kanya.